Isaiah chapter 45, verse number 5. At yan ating papag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Meron tayong bagong lesson na ano natin papag-aralan ngayong umaga. It is a big lesson, kaya marami tayong verses na pupuntahan. Ano po? We're going to study ito pong tinatawag na sovereignty of God dito po sa Isaiah chapter 45. This is a study about this subject of sovereignty using none other than the Bible, of course. Ano po? This is a study not according to any certain declaration of faith or what some others call the mga creeds. Ano po? This is a study about the sovereignty of God in the scripture, using only the scripture without any preconceived idea of any known system of faith or declaration of faith. It is just a plain study using the Bible. Ano po? Ito po when we talk about the sovereignty in the Bible, sovereignty by way of definition is the state of making laws and controlling resources without the coercion of other forces. When we speak about a ruler, a sovereign ruler is a supreme authority over all things. So yan ang definition ng sovereignty according to the dictionary, mga kapatid. So as the prophet Isaiah stated in Isaiah 45 verse number 5, dito makikita po natin where the Bible says, I am the Lord. Sabi niya dito sa verse 5, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me. Hanggang sa anong verse ba ito? Verse 5. Ano po? Verse 5 nga yan. Hanggang verse number 7. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. Sa verse 7, sabi diyan sa verse 7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Ayan po, papag-aralan natin na po. So, sa Bible reading natin kanina, kita natin ditong Isaiah 45, the declaration of God as sovereign to all His creatures. Ano po? Both visible and invisible. Ano po? Okay. Now, when we talk about the sovereignty of God by way of
definition na define na natin kanina, but uh, following the definition of the sovereignty na ginawa na sinabi ng dictionary, ito po makikita natin sa mga verses na pupuntahan ngayon. O ano ba talaga ang ibig sabihin ng sovereignty in the Bible, ano po. Okay? Kasi may mga iba na naniniwala na God is only sovereign to all good things. Pero dito maliwanag that His sovereignty covers everything. Sabi nga dyan sa verse number 7, di ba? I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Sabi dyan, ano ho? Now, this is a general statement about His sovereignty. Ano, God created everything, visible and invisible. Nakita ho natin dyan, ano po? I create light. Sabi niya, I form the light and create darkness. Sabi diyan, I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. So when we talk about His sovereignty, there is no boundary. Pag pinag-usapan ang sovereignty ng ating Panginoon, mga kapatid. So we will know the true color of the sovereignty according to the scriptures. This is a study without any preconceived ideas, ano po. This is a study not according to some statement of faith. This is a study about this subject using the Word of God, ano po, the Bible. Kaya marami tayong pupuntahan na mga verses ngayon to arrive to the correct meaning of this subject, ano po. Okay? So, there are people na nagtuturo na ang sinasabi nila na God is only sovereign to good things, ano po, and not to bad things. That means God cannot control the evil things. That means God can only control the good things in this universe, now which is false, mga kapatid, ano po. So according sa mga verses na nakita natin at sa mga pupuntahan pa natin mga verses, makikita natin ano ba ang exact meaning ng sovereignty ng ating Panginoon. He alone has the right and the power to do all His plans, ano po, as stated dito sa Bible reading natin sa Isaiah 45 kanina, mga kapatid. So, ano po. Okay, so another verse na pupuntahan natin na nagtuturo ng sovereignty ng Panginoon, ano po, ay ito pong Acts chapter 17. Kung pupuntahan natin sa Acts chapter 17, ano po, makita natin dito yung ibang derivatives of His sovereignty, ano ho. Acts 17, puntahan natin. Makita natin doon ang kanyang sovereignty, ano po. Okay? Saan ba ang back nito? Natin sa Acts chapter 17. Punta natin sa Acts chapter 17. Verse number simula sa verse number 24. Ito yung statement ni Apostle Paul sa Acts
17. Ay, Acts 17, 24. Ano po, hanggang 28. The same color doon po sa Isaiah 45. Ano po? Acts 17:24. Ang sabi dito, God that made the world and all things therein. Okay? The number 1 dyan. Ano? He made all things. Sabi dyan sa verse 24. The same color doon sa Isaiah 45, di ba? Okay? Verse 25. Bilisan natin dahil mahaba itong papag-aral natin itong mga particles sa verse 25. Ang sabi dyan, neither is worship with men's hands as though he needed anything, seeing he giveth to all life, breath, and all things. Sabi dyan, ano po? So he is the source of life, all kinds of life, human life, animal life, plant life, adamant life, or lahat na, ano po, both the physical and the spiritual, ano po. All things, sabi dito, he giveth to all life and breath and all things. Verse 26. Ang sabi niya sa verse number 26, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. In short, ibig sabihin dito sa verse 26, God controls everything. Ano ho? He set, by the way, itong phrase na he set, ano ho, the bounds of their habitation. This will lead us back to the book of Deuteronomy chapter 32. Ano po? Pero huwag natin puntahan doon, mahaba yan. Ano po? Some other time. And then sa verse number 27, ang sabi diyan, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, and though he be not far from every one of us. Ano po? Ito yung nandito yung statement ni Apostle Paul, which is anti-deist. Ano po? Yung phrase na nabasa natin dito, though and find him though he be not far from every one of us. Sabi diyan. In contrast sa deism na sabi nila, God created everything and he left the universe unto himself. Hindi po. Sabi po ni Apostle Paul dito, he is not far from every one of us. He is in the business of controlling the universe. Ano ho? And then verse 28, ang sabi diyan, for in him we live and move and have our being. So God is the source of our being. Sabi po dito, ano po? Now, God alone has the right of ito statement na hindi pwedeng mahirap ipaliwanag. Pag sinabing he alone has the right of being as being, ano? Okay, kasi yung beingness ng Panginoon is true to the fact, ano po, na he is as he was, and he is as he is right now, and he is as he will be in the future. He is not just the past,
He is not just the present, He is not just the future, but He is before time. Pag pinag-usapan kasi ang being, that involves uh, the dimension of time, but God is not subjected to time. So yung beingness niya is eternal, ano po, eternal, and uh, ano to sa Tagalog, hindi nabubulok, only matter, and only itong mga material universe ang tayo ay kumbaga walang karapatang tawaging mga being, ano po, wala ano ba Tagalog ng being, okay? Kaya tinatawag tayo mga ano, 'di ba, mga human being. Pero in reality, ang ating beingness ay nagbabago, ano. So uh, legally speaking, dapat ang tao tinatawag na human becoming kasi hindi eternal yung pagiging being natin. So, He holds our being, sabi po dito ni Apostle Paul, for in Him we live and move and have our being. That can only mean with if God cease to exist, then all of nature, all of the universe will be annihilated, ano po, without God. So anything disconnected to the source of life will die, of course, ano po. Okay, so yan ang view ni Apostle Paul sa Acts chapter 17 pagdating sa kanyang sovereignty. He has all the right and the power to control and to implement all his plan because he made all things, he gives life. The verse 26, he controls everything. Sa verse 27, ito yung sinasabi niyang he is not far from every one of us. And then sa verse 28, he holds our being. Okay, so yan ang mga description ng kanyang sovereignty, ano po. Now when we talk about his sovereignty, another verse na pupuntahan natin itong Isaiah chapter 9 verse number 6. Makita po natin dito sa Isaiah 9 verse number 6. Okay? So, dito makikita natin that his sovereignty is synonymous to his government. Sabi niya sa Isaiah 9 verse 6 to 7. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government, okay, the government, the implementation of his sovereignty. Okay, synonymous yan na his sovereignty, his government, and his kingdom are all synonymous dito po sa Isaiah 9, 6 to 7. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And if you look at verse number 7, here his sovereignty, his government, his kingdom is used synonymously. And sabi, of the increase of his government and peace there shall be no end, and upon the throne of David and upon his kingdom, to order it, to establish it with judgment
and with justice from henceforth, even forever. Sabi dyan sa Isaiah 9, verse number 7. Ano po? The seal of the Lord of hosts will perform this. Sabi dyan ni Prophet Isaiah. So dito makikita natin, God being a sovereign being, His sovereignty, sabi ko nga, is synonymous dito sa kanyang government and His kingdom. Okay? So yan ang overview, ano po? Overview yan ang introduction natin sa kanyang sovereignty in the Tanakh. Okay? Sovereignty according to the scripture, not according to some statement of faith, not according to declaration of faith. This is the sovereign study of the sovereignty of God according to the scriptures. Ano po? Na puntahan natin yung implementation ng kanyang sovereignty, dahil his sovereignty covers the spirit world, covers the nation of Israel na binanggit kanina sa Isaiah 45 as the elect of God. Okay? So dito makikita natin the root of election is the nation of Israel. Ano po? May mga tao na they detach the doctrine of election from the nation of Israel. Ano? Pag ganyan ang ginawa mo, nagkakaroon ka ng mga false doctrines, false teachings, false understanding of the scripture. Election is always connected to the nation of Israel, especially doon sa book of Romans chapter 9 hanggang chapter 11. Ano po? Makita nyo doon that the election of God is not independent from the nation of Israel. Ano? Again, sa buhay ni David, sa I am not mistaken, sa 1 Samuel chapter 17, makita niyo po doon na God knows everything, and yet sa mga pagkakataon doon sa buhay ni David, kahit na alam ng Panginoon na mangyayari, ay hindi nangyari. Okay, in contrast sa doctrine na laganap sa mga Baptist churches ngayon, na sabi nila na if God foreknew and then He predestinates, ano po, that is a fallacy according to sa 1 Samuel chapter 17, mga kapatid. Ano po? So, ano po itong kanyang sovereignty? Paano na-implement ng Panginoon ang kanyang government sa spirit world, sa nation of Israel, sa mga hentil? Saklaw din yan na sovereignty ng Panginoon, lalo na ang mga tao. Ano po? So, puntahan natin ito, mga verses na ito sa una, itong makikita natin ito sa spirit world. Ano po? Paano pinapangunahan ng Panginoon, paano ni-implement ng Panginoon ang kanyang sovereignty in the spirit world. Ano ba ito? Psalm number 82. Okay? Psalm number 82 verse 1. Ano po sabi diyan? God standeth in the congregation of the mighty, He judgeth among the gods. Okay? O yan, dali lang, doon lang sa verse number 1. Ano po? Dito makikita natin the doctrine of the divine council. Ano ho? Makita natin dyan that God, Yahweh, standeth in the congregation of the mighty. Sino ba yung mighty na yan? Sino ba yung mighty na yan? Sana binabanggit sa
ano ito? Dali Psalm 82. 'Di ba? Verse number 1. Sino ba yung mga mighty na 'yan, ano ho? In the eclectic version, ang pagkasabi sa Psalm 82 verse 1 ay ganito, ano po? God has taken His place in the divine council. In the midst of the gods, He holds judgment. Okay? That is the eclectic version, ano po? Now, dito sa King James Version, malabo, ano po? Pero dito sa eclectic version, makita natin that God is in the congregation of the mighty, or God is ruling, God is taking place as the leader of the divine council. Sabi dito, kaya nga sabi diyan, in the midst of the gods, He holds judgment. Ano po? Okay? He judges among the gods. Sabi diyan, mga kapatid, ano po? So, yung unang salita, God, siyempre capital God yan, ano ho? Pero yung susunod na God ay with S. He judgeth among the gods. Sabi po diyan, ano po? So dito makikita natin na ang Panginoon ay leader ng mga Elohim, ano po? And by the way, yung salitang Elohim is a generic term sa lahat ng mga spirit beings in the Old Testament. Ano po? Okay? Elohim is not used exclusively to our God, to Yahweh. Elohim is a generic term sa lahat ng verses na pupuntahan natin, makikita nyo yan sa lahat ng mga spirit world. Elohim is used to angels, to mga evil spirits, sa mga witches. Okay? The same original word are used, Elohim. Pero dito, established po dito that God Yahweh is judging among the gods, among the Elohim. Ano po? He holds judgments among the small gods. Okay? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Sa verse number 6. Ano sabi sa verse number 6? Sa verse number 6, I said, you are gods. Ano sabi diyan? I said, I have said ye are gods, and all of you. Sino yung you? Yung mga members sa kanyang council, ano? All of you are children of the Most High. So, pagbalik tayo sa verse number 1, balik sa verse 1, yung congregation of the mighty, or yung mga gods na binabanggit dyan, balik sa verse 6, punta sa verse 6, ang tinutukoy dyan ay yung mga children of the Most High. Sino itong mga children of the Most High na binabanggit na Panginoon dyan na ye are gods, small gods? Sino mga ito? Na all of you are children of the Most High, sabi dyan. Okay? Now, hindi natin sasagutin yan ng walang mga verses. Puntahan natin yung Job chapter 1 verse 6. Job chapter 1 verse 6. Makikita natin kung sino-sino itong members of the divine council sa Psalm 82 verse 1 and verse number 6. Sabi sa Job 1:6, now there was a day
when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. So dito maliwanag, sino ba yung mga sons of God or children of God dito? They are the, sino ng mga to na nag-report daw sa Panginoon? Kasama si Satan. Ito yung mga angelic beings. Chapter 2 verse 1, inulit. Baka sabihin natin nagkamali. Pero sa chapter 2 verse 1, ang sabi diyan, and again, there was a day when the sons of God, yan na naman, sons of God, came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. Sabi po dyan, ano ho? Okay? So, maliwanag na yung mga members of the Divine Council sa Psalm 82 verse 1 na mga children of God, na sabi ni Job, mga sons of God ay mga angelic beings. Hindi po kasali ang mga tao dyan, ano ho? Confirmed din dyan sa tatlong beses binanggit to sa Job, sa Job 38 verse number 7. Job 38 verse 7, anong sabi diyan? When the morning stars sang together, sino-sino ba yung mga morning stars na yan na umaawit? These are the angels, ano po? And all the sons of God shouted for joy. Sabi diyan, ano ho? Okay? Kailan ito? Ito yung mga ibaba mo nga, kailan ito nangyari? Hindi. Kailan ito nangyari? Kung babalikan niyo yung mga previous verses, this is the time when hihitaas mo. Dali, ang tagal naman. Sobra naman. This is the time when God created the heaven and the earth. Ano ho? Okay? This is the time when God created the heaven and the earth, the foundations thereof, sabi diyan, fastened, referring to the cornerstone of the creation. Ano ho? Okay? Kailan ito? Nung ginawa ng Panginoon ang universe, specifically the planets, ano ho? Anong ginawa ng mga angelic being? They sang together, and the sons of God shouted for joy. So, yan. Sa Psalm number 82, meron pong divine council doon. Noong ginawa daw ng Panginoon ang lahat ng bagay sa universe, kasama niya at nakita ng mga angelic beings yung ginawa ng Panginoon. Ano po? Katuwang ng Panginoon itong mga angelic beings. Kaya nga may mga verses na pupuntahan natin in the future sa susunod na pag-aaral natin na all of the laws and forces in the universe may katapat na mga angels na nangangasiwa dyan, ano ho? Okay? So maliwanag ngayon na sa Psalm number 82, yung implementation ng sovereignty ng Panginoon over His creatures ay maliwanag, ano ho? He is implementing His will and His plan in the universe with their cooperation, ano ho? Okay? Yan ang sa spirit being. Pagdating dito sa lupa, particularly the Jews and the Gentiles, pinapangasiwaan din yan ng mga angelic beings. Tumutulong din sila diyan, ano ho? Paano natin nasabi na sila ay tumutulong? Puntahan natin yung mga verses. 1 Kings chapter 22. 1 Kings chapter 22. Anong sabi yan sa 1 Kings 22?
Dito makita natin verse number 19. 19. Ano sabi sa verse 19 hanggang 23? Ito, tingnan natin yung kwento dito ha. 1 Kings 22 verse 19. Ano sabi diyan? First Kings ba yan? Hindi KJV yan. Okay, First Kings. Ano sabi diyan sa First Kings 22? And he said, verse 19, and he said, hear thou therefore the word of the Lord. Oh, saan na? Hear now therefore the word of the Lord. Ano sabi diyan? I saw the Lord sitting on his throne. Again, diyan, nakaupo sa trono. Ibig sabihin ka, he is presiding in the divine council. Yun, Psalm 82 kanina. Ano, okay? And all, tingnan nyo ha, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left hand. So, sino itong mga host of heavens? Nakaupo daw ang Panginoon sa trono at yung host of heaven standing by him on his left hand and on his right hand. Ayan yung mga angelic. Wala pang tao dyan eh. Walang tao dyan sa langit. Mga angelic beings yan. Ano? At anong sabi ng Panginoon sa verse 20? And the Lord said, who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? Sabi ng nagtanong ng Panginoon sa kanyang mga anghel, sino ang mag-uudyok kay King Ahab na pumunta sa Ramoth Gilead at doon siya mamatay? Okay. Anong sagot ng isang angel? And one said on this manner, and another said on that manner. Verse 21. And there came forth a spirit and stood before the Lord and said, tingnan nyo ha, ito yung explanation sa Isaiah 45 verse number 7 kanina, ano? And the Lord said unto him, anong verse na ba tayo? Verse 21 kanina. And there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. And the Lord said unto him, papaano? And he said, I will go forth and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Okay, so ano nangyari dito? Gusto ng Panginoon na patayin si King Ahab dahil si King Ahab ay nagdadala ng maling pagsasamba sa Panginoon sa Israel. So sabi ng Panginoon, I have decided, tapusin na ang kanyang buhay sa lupa. So paano natin gagawin ito? Sabi ng Panginoon, sitting upon his throne. Paano natin mapapatay si Ahab? Maalis si Ahab sa lupa, sabi ng Panginoon, sitting upon his throne. At may mga suggestion ng kanyang mga angelic host, at isa nagsabi, ako ay bababa at pupunta ako doon at I will be a lying spirit to the mouth of all his prophets. Okay, ayan nangyari mga kapatid, at nangyari nga itong kung babasahin natin ito, nangyari nga itong plano ng Panginoon dito. Pumunta nga si King Ahab sa Ramoth Gilead at doon siya namatay. Yan ay may parallel. So ito maliwanag na yung divine council, kapag kumikilos ang Panginoon, kapag may plano ang Panginoon, inuutusan niya yung kanyang mga angelic beings. Ito gawin mo. Ang Panginoon na nagdidesisyon, yung mga angelic beings ang nag-i-implement ng kanyang desisyon. Okay?
Okay? Yan po ang pamamaraan ng Panginoon in His sovereignty, in His sovereign right, performing His government to all the universe. Ano po? Using His divine counsel. May parallel passage po dyan sa 2 Chronicles 18. Mas maganda itong 2 Chronicles 18. Puntahan natin sa 2 Chronicles 18. Ano sabi dito? Sa 2 Chronicles chapter 18 verse number 18. 18. Hanggang 22. Ang sabi diyan, and again he said, therefore hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting upon the throne, and all the host of heaven standing on his right hand and on his left hand. And the Lord said, who shall entice Ahab, king of Israel, that he may go up to fall at Ramoth Gilead? And one spake, saying, after this manner, and another saying, after that manner. Then there came out a spirit and stood before the Lord and said, I will entice him. And the Lord said unto him, wherewith? And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, thou shalt entice him, and thou shalt also prevail. Go out and do even so. Sabi diyan, anong verse na ito? Now therefore, behold, the Lord had put a lying spirit in the mouth of these thy prophets, and the Lord hath spoken evil against thee. Sabi diyan, ano? Okay, so dito, makita natin, the Lord hath spoken evil against King Ahab. Ito yung parallel passage doon sa Isaiah 45 verse 7, nung sabi niya, I create evil. Ano? Pag sinabing I create evil ng Panginoon, He is not just ruling over all good things, but even the bad things in this universe ay hindi niya tinatawag dito, they are not without control. Hindi niya kayang kontrolin. Kaya niyang kontrolin lahat ng mga masasamang bagay dito, ano po. Okay? Yan ang kanyang implementation ng kanyang sovereignty sa pamamagitan ng kanyang mga spirits beings, ano ho. Yan ay sa bansang Israel, ano ho. Ito naman, puntahan natin itong mga bansa, mga Gentiles, ano, sa Daniel 7 verse 9. Daniel chapter 7, ano po. Makikita natin dito, mga kapatid, paano naman in-implement ng Panginoon, ano po, ang mga kanyang mga planos pagdating sa mga hentil, sa mga Gentiles, ano ho. 7 verse 9. I beheld till the thrones were cast down. Dito naman yung the thrones in heaven ito, ha. And the ancient of days did sit. Sino itong ancient of days na nakaupo sa trono? Synonymous to doon sa 1 Kings at saka 2 Chronicles, na ang Panginoon nakaupo sa kanyang trono at ang kanyang mga heavenly hosts sa kaliwa at sa kanan niya. Sabi dito sa Daniel naman, the ancient of days did sit, whose garment was white as snow, and his hair was the head of the pure wool. His throne was like the fiery flame, his wheels as burning fire. Ano? Okay, ito yung description sa Ezekiel at saka sa Revelation ng Panginoon nakaupo sa trono. Ano po? Hanggang verse number, ano to? Verse 10. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands and thousands ministered unto him, and thousands and
times 10,000 stood before him. Ano ito? Ito yung mga angelic being sa kaliwa at kanan niya, di ba? Na nabasa natin sa 1 Kings sa 2 Chronicles, ano ho? At anong ginagawa ng Panginoon? Anong plano ng Panginoon dito? The judgment was set and books were opened. Anong ibig sabihin nito? Ang Panginoon nakaupo sa kanyang trono, yung kanyang mga angelic beings sa kaliwa at kanan, and books were opened. Pag sinabing books were opened dito, ito yung judgment hall. Ano? Judgment hall nito, ibig sabihin ng Panginoon, gumagawa siya ng plano to implement dito po sa mga hentil. Ano? Okay? So yan yan. Yan yung kanyang description ng kanyang sovereignty through the divine council implementing his government on the nation of Israel and on the Gentiles. Ano po? Okay? So, at dito po sa mahaba ito pero puntan natin dahil mahalaga, ano po, para maintindihan natin na ganito pala ang ginagawa ng Panginoon pagdating sa kanyang sovereignty, ano? Okay? The sovereignty of God in the Tanakh. Daniel chapter 10. Punta natin yung Daniel chapter 10. Kasi dito sa Daniel chapter 10, makita natin dito sa Daniel chapter 10, 21 verses lang naman yan. Sa Daniel chapter 10, makikita natin ito yung meron pong binabanggit na meron pong binabanggit sa Daniel chapter 10 na 6 na heavenly beings. Ano po? Okay? So again, pag sinabi natin beings, they are unchanging. Kumpara sa tao, we are not beings per se. We are human. Sabi ng science, we are human beings. Pero ang totoo, hindi naman tayo human beings. Human becoming tayo kasi nagbabago tayo eh. Only God has the right to be called the ultimate being. Ano ho? Yung abstract name ng Panginoon yan in philosophy. Ano po? The ultimate being or the absolute truth. Okay? Dito sa Daniel chapter 10, makita natin yung 6 na beings po dito. Ano ho? Okay, sa ano yan? Daniel chapter 10 na ba yan? Daniel chapter 10. Daniel chapter, in the third year, the King Cyrus of Persia and blah blah blah. Okay. Verse 2, in those days, Daniel was mourning 3 weeks. Si Daniel nananalangin at nagpapasting ng 3 linggo. Sabi diyan sa verse number 2. Sa verse number 3, I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. So nagpe-pray and fasting si Daniel 3 linggo. Pagkatapos ng kanyang fasting and prayer, sa verse number 5, anong sabi diyan? I lifted mine eyes and looked, and behold, a certain man. Tingnan niyo, pakinggan niyo ha. A certain man, clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Upas. His body was like a beryl. His face was the appearance of lightning. His eyes as lamps of fire. His arms and feet are the color of polished brass. And the voice of his words are like the voice of multitude. Okay. Saan natin mababasa ito? Sa Book of Revelation. Ano po? Sino po ito? Ang Panginoong Hesukristo, the Son of Man. Okay? So dito yung sasabihin natin the first Yahweh. Okay, first being. And I, Daniel, sabi sa verse number 7, alone saw the vision. Okay, at yung kasama niya natakot at nagsitakbuhan, sabi diyan, nagtago, sabi diyan sa
sa verse number 7. At naiwan siya mag-isa, sabi sa verse number 8. Dahil nakakatakot yung kanyang vision. Okay? Yet sa verse number 9, I heard the voice of his words. Sino ito? Yung binasa natin kanina, the Lord Jesus Christ in his pre-incarnate state. And when I heard his voice, his words, that was in my then was I in deep sleep on my face, and my face toward the ground. And behold, tingnan nyo ha, andito yung second person, second being. And behold, an hand touched me and set me upon my knees and upon the palms of my hand. And he said unto me, Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee I am now sent. So, sino tong pangalawang persona na ito na merong mensahe? A messenger. Sino ito? Kanina, ang Panginoon Jesucristo. Pangalawang persona, itong messenger na ito. Malalaman natin maya-maya. And sabi, and when he had spoken his word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day until now, understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come to thy words. So, sino ito? A messenger ng Panginoon. Chief messenger, sino ito? Messenger. Sino ang messenger sa entire Bible? Messenger. Pag mayroong mensahe ng Panginoon sa mga tao, pinapadala niya ito. Sino yung persona na ito? Si Gabriel. Okay, Gabriel. Verse number, pangalawang persona yan, pangalawang being. Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia. O, sino na ito? Sino itong prince of the kingdom of Persia? Withstood me 21 days. Ano ito? Habang nagpe-pray si Daniel ng 3 linggo, okay? Ano naman to, si Gabriel na merong mensahe kay Daniel, hinarangan siya ng Prince of Persia. Sino tong Prince of Persia? So pangatlo na ito, the Prince of Persia. Sino ito? The Prince of Persia withstood me 21 days. Sabi diyan. Sino tong Prince of Persia? That was Lucifer. Okay? And one of the chief princes, tignan nyo ha, and one of the chief princes came to help me, and I remained there till there with the kings of Persia. Sino itong pang-apat na being na tumulong sa kanya? Si Michael, sabi diyan sa verse number 13. Okay? So yan yung pang-apat. And then on the latter days, sa verse number 14, now I come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, and thy vision. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground and became dumb, and behold, like a similitude of, ito na sa verse 16 na ba? 16. And behold, one like the similitude of the Son of Man touched my lips, and I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me, O my Lord, by thy vision and sorrows and are turned upon me, and I have retained no strength. Sino na ito? Panglimang being. The similitude of the sons of men, sabi dito. Sino ito? Ang Panginoong Jesucristo, di ba? Title ng Panginoon niya na Sons of Men eh. Pero kanina, sinabi natin yung unang persona ay description ng Panginoon sa Book of Revelation.
So dito sa verse number 15, verse 16, I'm sorry, lumabas ang Panginoong Jesucristo dito na strengthened naman niya si Daniel. Okay? So, logic will tell us yung unang persona was God the Father at itong similitude of the sons of men dito ay ang Panginoon Jesucristo. Okay, yun ang pang-apat. So, and panglimang persona. And then there came again, touched me and like the appearance of man, and he strengthened me. So obviously, sa verse number 18, ang Panginoon Jesucristo yan. Ano? Okay? And then, saan na tayo dito? Sa verse number 20. 20 na, tama. Then said he, knowest thou therefore I come unto thee, and now will I return to fight with the prince of Persia, and when I come forth, lo, the prince of Grecia shall come. So ano na yan? Pang ilang person, pang lima na yan, di ba? Merong prince of Persia, and then itong prince of Grecia. Okay? But I will show thee that this is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things but Michael, your prince. Ayan, okay? So, binanggit na naman. So, nandyan yung mga anim na ba yan? Anim na persona, beings, mga beings sa Daniel chapter 10. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa ng mga ni Michael, ni Lucifer at saka ni Gabriel dito? They are at war with one another. They are assigned to be the princes of Persia and Grecia and Israel respectively. Ano po? Dito natin makikita na ang bawat bansa doon sa Middle East at throughout the world ay may mga naka-assigned na mga princes or sons of God na nagbabantay sa kanila. Ano po? Sino kaya nagbabantay sa Pilipinas? Tingnan natin. Okay. Ganito ang implementation ng Panginoon sa Daniel chapter 10, yung kanyang kalooban sa mga bansa, because He is sovereign. Through His government, ini-implement niya yung kanyang mga kalooban. At ito ay sinang-ayunan dito sa punta natin ito. Tingnan niyo ha, kasi kumpleto na ito sa Daniel chapter 2. Kumpleto na ito sa Daniel chapter 2. Hindi lang Grecia and Persia ang binabanggit dito. Daniel chapter 2 verse number 44. Bago itong verse 44 sa Daniel 2, makikita natin dito ang vision at interpretation ng vision na mayroong pong apat na kingdoms, di ba? Ang unang kingdom was Babylon, the second was Medes and the Persians, the third was the Grecian Empire, at pang-apat itong itong Roman Empire, At ang sabi na po yun sa verse number 44, tingnan nyo sa verse number 44, ang sabi dyan, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom. Again, itong salitang kingdom is synonymous sa kanyang sovereignty and kanyang government, di ba? Nasabi natin kanina. God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to another people. But it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Okay, so rin dyan.
ang kingdom ng ating Panginoon na tatalo sa lahat ng mga well-known kingdom sa mundo. Ganyan po ang Panginoon, nag-i-implement ng kanyang kalooban through His government because He is sovereign to all creature. He is not only sovereign to the nation of Israel, but also to the Gentile world. He is not only sovereign to the holy angels, but even to the bad angels. They are subjected unto Him, at they cannot but to obey Him, mga kapatid. Ano po? So, nakita na natin the truthfulness of a divine counsel, na ang Panginoon gumagawa ng plano, ipinapa-implement niya sa kanyang mga angelic beings. Ano po? Okay, liwanag na po dyan. Ano po? Pagdating naman sa tao, puntan natin sa Genesis chapter 1. Tapos na tayo sa Genesis chapter 1 verse number 26 and 27. Ang sabi diyan? Okay? Take note, ha? Take note sa napag-aralan natin sa bago natin pag-aralan itong Genesis chapter 1, verse 26. We will not detach this verse from the previous verses, dahil we will interpret Genesis 1:26 according to context. At ano yung context na napag-aralan natin? Mula Psalm 82, God is presiding in the divine council. Sa Job chapter 1, chapter 2, and chapter 38, lahat ng ginagawa ng Panginoon, katulong niya yung kanyang mga sons of God. Okay? Sa 1 Kings at saka sa 2 Chronicles, kapag merong hari na ayaw ng Panginoon sa bansang Israel, pinapatanggal niya sa pamamagitan ng kanyang mga angelic beings din na sons of God. Okay? At sa mga Gentile world, sa mga Gentile nations, kapag merong gustong itayong hari, katulad ni sino yung sa Isaiah 45, sinong hari yon? Si Cyrus ba yon? Si Cyrus, kung gustong itayo ng Panginoon, ito ay heathen king ito, ha, hindi Israelites ito, pero pag may gusto ng Panginoon itayo ng hari ng isang bansa at gusto niyang alisin yung isa, ay ginagamit niya yung kanyang mga angelic beings. Ano po? Okay? So nagpaplano ang Panginoon, ang nag-i-implement ang kanyang angelic being. Yon ang context. So knowing that, having that context, i-interpret natin itong Genesis 1:26 according to that context. Hindi natin dapat ihiwalay itong Genesis 1:26 doon sa mga verses na pinuntahan natin, dahil that would be out of context. Kasi tinuruan kami sa Bible school na mali. Ano po? Okay, na ang turo sa amin dito sa Genesis 1:26, ang kausap daw ng Panginoon dito yung Holy Trinity, nung sinabi niyang, and God said, let us make man in our image, and after our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So sa tanong diyan, sino ang kausap daw ng Panginoon dito nung sinabing let us make man in our image? Ha? Ang sabi daw diyan, nag-uusap daw yan sa turo sa amin noon sa Bible school. Nag-uusap diyan yung Holy Trinity. Kasi hindi daw pwedeng gumawa ng tao ang anghel. Totoo naman 'yon. Angels cannot create, only God can create.
Kaya ang sabi daw ng Panginoon dito, let us make man in our image. Now, to interpret this correctly, let us notice yung salitang, yung mga preposition, di ba? Una, ano sabi diyan? Let us. Yung us. Plural yan, di ba? Plural form. Pero pagdating sa verse number 27, yung plural form naging singular na. Noon sabi, so God created man in His own image, and in the image of God created He him. Oh, naging singular na, di ba? From us to He. Created He, referring to God, him, referring to man. So bakit ganon? Sa verse 26, us. And then sa verse 27, He. Naging singular. Now, knowing the context na napuntahan na natin mula Psalm 82, Job, 1 Kings, 2 Chronicles, and itong Daniel 7 and Daniel chapter 10, the truthfulness of the divine counsel na bago kumilos ang mga angelic beings, may desisyon muna ang Panginoon. So ibig sabihin, ganito nangyari. Naggumawa ng Panginoon ng desisyon sa verse 26 ng Genesis chapter 1, decision to make man in His image. Okay? Ang nag-implement yan sa kanyang plano, yung kanyang mga angelic beings. Ano po? So sabi ng Panginoon, gusto kong gumawa ng mga tao. Sabi niya. Okay. Sumang-ayon yung mga divine counsel. So sabi sa verse 27, so God created man in His image, in His own image, sabi po diyan mga kapatid. Ano po? Okay. So, ang context diyan ay ganito, katulad dun sa Psalm 82, 1 Kings and 2 Chronicles and Daniel chapter 7, God is announcing a plan for humanity. Okay? At they are implemented through dito sa mga kanyang mga angelic beings, mga kapatid. Ano po? Okay? So dito makikita natin in the redemption of humanity, in the redemption of mankind, ano po? Ginawa ng Panginoon na gumawa siya dito ng plano to redeem man, and He will use itong mga angelic beings to implement His plan, mga kapatid. Ano po? Okay, so dito makikita natin na paano mangyayari ito? Paano mangyayari ito? By giving a similitude of giving, sabi niya dito, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them, sabi diyan. So ang tanong dito, ano ba yung image of God na binabanggit dito? Kasi yung implementation ng kanyang plano throughout humanity must be carried through this image. Okay? Malalaman natin yan sa susunod na lesson natin dahil mahaba ang pag-aaral ito. Baka next time pag-aaral natin itong whole study, itong the image of God. But quickly, makikita natin sa verse number 27 in closing. Ang image ng Panginoon dito ay is not it's not according to sex. Okay? Ang image ng Panginoon ay meron nito ang babae at saka ang lalaki. Sabi niya dito sa verse 27, di ba? In the image of God created He him,
male and female. Okay, so male and female carries the image of God. Ano ba yung image ng Panginoon dito? Sabi ng theology, ang image ng Panginoon dito is intelligence. Kung totoo yon, yun ay magandang reason, yun ang ginagawang reason ng mga tao na naniniwala sa abortion. Kasi yung bata daw na nasa loob, wala pa namang intelligence yun eh. So, hindi pa siya tao. Wala pa siyang image. Hindi pwede pang patayin, sabi nila. Okay? So, it is not intelligent. Obviously, the image of God here is not intelligent. Sabi naman ng iba, ang image ng Panginoon dito is the soul or the spirit of man. Pero kung pupuntahan natin dito sa verse number, ito, chapter 2, Genesis chapter 2, puntahan mo Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 2, ano sabi diyan sa ano ito? Yun, dito sa ano to sa verse number 7. Sabi sa verse number 7. Verse number 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed on his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Okay? Ang Hebrew word ng soul is nephesh. Nephesh. Okay? Nephesh, a living soul. Pero pag bumalik tayo doon sa Genesis 1:27, saan na ba yun? Sa pagtatapos natin, saan na ba yun? 27 ba? 28. So, sa verse 28, okay, anong sabi dyan? Mahaba yan, verse 28. Nephesh, yung soul, ha? Okay. Pero pagdating dito sa andali at hindi yung makita. Saan na ba yung life dito? Anong verse yung may life? Natin yung may life. Ayan, sa verse number 30. Verse 30. Ay, asan na yun? Genesis 1:30. Tignan nyo, ha? Verse 30. Ano sabi? Huwag mo na yung highlight, di ko makita. To every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every living that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. Wherein there is life, ito yung plant life and animal life. Kanina, ang soul, ang Hebrew word ng soul ng tao doon sa Genesis 2:7 is nephesh. Pero itong life sa Genesis 1:30, yung Hebrew word ng life, tingnan nyo, ha, is also nephesh. Okay? Nephesh din. Pareho. So hindi mo pwede sabihin na yung image of God is referring to the soul, kasi meron din yan ang halaman at saka ng mga animal kingdom, may nephesh din sila. Okay? Pag pinag-usapan sa strict wordings ng Hebrew Bible, pareho yan, po. Okay? So hindi mo pwede sabihin na yung mga halaman may image of God din. So ano itong image of God na ito? That God created both male and female in His own image. And by the way,
ito pong image na ito yung pamamaraan ng Panginoon upang ano ito? I-redeem o bilhin ng Panginoon ang tao mula sa kanyang kasalanan. Ano po? Dahil sa image na ito, God will surely implement His plan in redemption para po sa mga tao po na naniniwala sa Kanya. So mga kapatid, dito nakikita natin yung Kanyang sovereignty throughout all His creatures, both the spirit world and the material world, na ang Panginoon ay gumagamit ng Kanyang mga spirits being to implement to the material world. Ano po? So, God made a decision and it was implemented by His children sabi doon sa, and His sons sabi doon sa Job na napag-aralan natin kanina mga kapatid. The sons of God and the children of God in the Old Testament, they are referring to angelic being. Kaya nga, bakit sila, sa pagtatapos natin, bakit sila tinawag yung mga angels na sons of God or children of God in the Old Testament? Bakit? Dahil they are directly created by God Himself. Hindi sila pinanganak. They are personally created by God. Kaya tinawag silang mga sons or children of God. Dahil direct creation nila, hindi katulad sa tao na ang tao ay nagiging tao sa pamamagitan ng procreation. Ano po? Okay? So, they are called sons of God because they have a personal relationship when it's come to their origin. They were directly created by the Lord Himself. Because of that truth, dahil sa katotohanan na yan, ang sabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 1 verse 12, tingnan nyo ha, ang sabi ng Panginoon, but as many as receive Him, tingnan nyo sa John 1:12, pagtatapos natin, tingnan nyo ha, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Now, kung yan ay mapapakinggan mo, ay, ano ba ito? Bakit sons of God na ito? Ay, ginagamit lang yan sa mga anghel. Bakit ginamit ni Apostle John sa mga tao? Bakit? Kapag daw ang tao ay tumanggap sa Panginoon, sabi diyan, ay magiging kapantay mo ang anghel. You become sons of God, sabi diyan. Yung kanilang kakayahan ay magiging kakayahan mo. Yung kanilang kasi may hierarchy ang mga angels Ang una diyan ang pinakamataas ang Panginoon siyempre, and then secondly the Elohim. Pangalawa itong mga cherubims. Pangatlo itong mga messengers. Okay? Yan mga hierarchy nila. Pero sabi ni Apostle John dito, if you receive, but as many as receive Him, you have now the power to become the sons of God. Magiging kapantay mo ang anghel kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sabi diyan. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, kapag ang tao ay meron pong nagkaroon siya ng yung salita dito na receive Him, pagtanggap sa Panginoon. Ito po ay figuratively speaking kasi hindi mo pwedeng tanggapin yung isang bagay na hindi mo nakikita. So, yung paggamit ng salitang receive dito is a figurative speech. So, ang ibig sabihin talaga niyan, believe. Okay? Kapag ikaw ay naniwala sa Panginoon mula sa iyong puso, na siya ay namatay, nabuhay mula sa libingan, bilang kabayaran ng kasalanan mo, ang sabi ng Apostle John dito, sa kaloob-looban mo, ginagawa ka ng Panginoon. Nagkakaroon ng direct creation ang iyong kaluluwa
sa puso mo. Ibig sabihin, nililinis ng Panginoon ang iyong kaluluwa para maging kaaya-aya sa kanyang harapan at pwede kang pumunta sa langit. Kaya sabi dito, di ba? But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Ano? Even to them that believe on his name. Sabi diyan, mga kapatid, ano? Dahil ayan po ang kahalagahan, yan po ang kahihinatnan ng kanyang kumbaga ito yung ultimate victory ng Panginoon kapag ang tao ay nailigtas na sa kanyang kasalanan. Ano po, mga kapatid, ano ho? Dahil God will directly create in you a clean spirit. Kaya nga mababasa natin doon sa sulat ni Apostle Paul, 'di ba? Sa Romans chapter 8, ang sabi doon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yan sabi sa 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ano ibig sabihin nun? Kapag tumanggap ka sa Panginoon, ay binabago ng Panginoon ang iyong kaluluwa, nililinis niya, ginagawa niyang dalisay, malinis ulit, walang kasalanan para pwede kang pumunta sa langit, dahil hindi pwedeng pupunta sa langit na may kasalanan. Ano? Okay? Hindi ka pwede doon. Pagka ang kasalanan ay pumunta doon, matutunaw yan doon. Ano? Mamatay ka. Parang bakal na nilubog sa asido. Mawawala. Okay? So, God created in us a clean spirit. Kapag yan ay ginawa ng Panginoon, we are now sons of God. Bakit? Nagkaroon na tayo ng direct creation ng Panginoon sa ating puso. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung paniniwala sa Panginoon, dapat iyan ang ating isa puso talaga. Ano po? Hindi po mahalaga yung mga ginawa natin at saka yung ano ang relihiyon natin. Ang mahalaga yung paniniwala mo sa Panginoon. But as many as receive him, sabi dito, to them gave he power to become the sons of God. Ayaw nyo ba noon? Ayaw nyo ba maging sons of God? Ayaw nyo ba maging kahalintulad ng mga anghel na walang kapintasan, mataas na uri ang karunungan, at ang kanilang kalakasan ay walang hanggan? Ano po? Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, dapat papasukin mo, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, so that God will create in you a clean spirit, sabi ni David, mga kapatid. Ano po? Okay? So, receive him to become the sons of God. To be in line with angels is to receive the Lord Jesus Christ into your heart. Ano po? Siya ang ating dakilang tagapagligtas. Kaya nga, sabi niya kanina sa Bible reading natin sa Isaiah 45, that the Holy One of Israel is the Savior of the world. Sabi niya, I am the Savior. There is none else. Sabi niya, ano po? Okay? So, yan po ang kanyang sovereignty in the scripture, in the Tanakh. Nawa na kapagbigay ng lakas sa ating pananampalataya ang ating pag-aaral ngayon. So, salamat po sa pakikinig at pagsusubaybay sa ating lesson. Sa closing prayer natin, pumunta na tayo sa closing prayer po.